ang timing ng pamumukadkad ng sunflower sa University Avenue. Pero, hindi sunflower ang simbolo ng Class 2013. Saksi ang magsisipagtapos sa taong ito sa pagkamatay ni Cristel Tejada, 16, isang semestre lamang na maturingang iskolar ng bayan. Pinakamatingkad at pinakamalungkot na ehemplo si Cristel sa mga iskolar ng bayan na hindi nakapagpatuloy sa pag-aaral sa UP, bunga ng kawalan ng pagsustos at sa pagpapatupad sa mga patakaran ng pagbabayad na mas angkop sa mga pribadong kolehiyo kaysa Universidad ng Pilipinas. Sa pagtataas ng tuition ng UP na halos kasing pantay na sa maraming mamahaling pribadong kolehiyo sa Pilipinas at sa pagpapatupad ng isang tinaguriang Socialized Tuition Scheme o STFAP, sa pangunahin ay pinagkakaitan ng universidad, lalong hindi naabot kaya ng mahihirap ang edukasyon sa UP. Tinutulak ng pamahalang Aquino ang UP at ang iba pang mga SUCs, State Colleges sa Pilipinas, tungo sa privatisasyon at komersyalisasyon sa pamamagitan ng limitadong budget na kadalas ay binabawasan o kahit hindi bawasan ay kulang na kulang sa aktwal na pangangailangan ng mga ito. Iba't ibang bayalin ang ipinapataw sa mga estudyante sa iba't ibang negosyo pinapasok ng universidad. Ang iskemang pag-abandona ng pamahalang Aquino sa edukasyon sa tersyaryong antas ay bahagi lamang ng kabuuang plano sa edukasyon sa ating bansa. Pamahal ng pamahal ang bayad sa mga SUCs. Samantala, ipinatutupad ang K-12 sa pamamagitan ng tracking, kolehiyo, VOCTEC o sports and the arts. Ang K-12 ay gagamitin para tiyakin na ang nakararaming kabataang Pilipino ay magkakaroon ng sapat na kasanayan para maging murang lakas maggawa sa mga dayuang kampanya sa Pilipinas o bilang overseas workers. Sasalangin at palalalain ng K-12 ang makauring komposisyon ng lipunan. Maraming may hirap na hanggang elementarya lamang para maging manual laborers at maliit na bilang ng may kaya na maaaring bayaran ang pag-aaral sa mga universidad. Ito na nga ang diminishing, vanishing middle class. Ang class natin, class 2013, ay saksi sa patuloy na pananalasa ng mga dayuhan sa pamamagitan ng US sa ating soberanya at kalikasan. Gayunpaman, malinaw ang pamimili ng pamahalang Aquino sa kung paano haharapin ang paglabag sa ating soberanya. Ang pagsadsad ng USS Guardian sa Tubataharin ay ang pagpapawalang sala at ang pagpapawalang sala sa mga sundalong Amerikanong sangkot sa nangyari ay ibang-iba sa kagyat na paghuli at pagkulong sa mga tauhan ng barkong pangisda ng China na sumadsad din sa Tumatahan. Sinundan pa ito ng pagkakaroon ng 4,000 tropang Amerikano para sa sana namang war games sa ilalim ng PFP. At malala pa, ang pahayag ng mga kalihim ng DND at PFA na susuportahan ng Pilipinas ang Amerika kapag magkaroon ng gera sa Korean Peninsula. Sa taong 2013 ngayon na ikaw, 150 kaarawan ni Andres Bonifacio. Ang ating speaker na pinili ay isa sa matapat na naglingkod sa diktadurang Marcos. Nagpatupad ng korporatisasyon ng pamamalakad